Ang papasahin ko sa verse sa ating pagbubulay-bulayan, ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 15 verses 18 to 24. Ang sabi nito, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At sa'yo siyang umuwi na sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya na kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong. Niyakap at hinalikan. Sabi ng anak ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinamagtabang luya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak ko ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Pinagpala tayo ng ating Panginoon Diyos pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo muna ay manalangin. Aming amang Diyos, aming amang dakila at makapangyarihan, na kayo na lamang po ang inyong pag-ibig sa amin na inyong mga anak. Muli, nagpapasalamat kami. Kami ay nakarating sa inyong banal na tahanan upang kami po ay sama-sama sasamba sa inyo, makikipag-iig at makikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng mga mensahe ng buhay na inyong ipalilinig sa amin. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, ang isang mamumuna sa gagawin ko itong paghayag ng inyong banal na salita na maunawaan namin inyong mga salita at aming isasama mo at gaganting gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Kami dumadalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas, at sa patuloy na pamamatnubay at paggabay ng kanyang banal na Espiritu. Happy, blessed Father's Day sa ating mga ama. Kayo ba bilang ama? Yung bang langgap na ninyo, kayo talagang ama. Nasisiyahan na kayo bilang ama ng tahanan. Kusi-kusi. Kusi-kusi. Siyempre, alam naman natin, hindi madali ang maging ama. Di ba? Ang ama, siya yung itinuturing na haligi ng tahanan. Haligi ng tahanan. Ano ba yung sabihin? Pagka ang sinabing ikaw ang haligi ng tahanan. Ang isang haligi, yun ang ang nakatayong bahagi ng bahay na para mapanatiling matatag ang pagkatayo ng bahay.
Ngayon tayo, mga ama, bilang haligi ng tahanan, dapat maging matatag tayo. Malakas tayo. Kung may mga problema, hindi tayo dapat pinag-iinaan. Sapagkat bilang ama, tayo bilang pangunahin, tauhan sa ating pamilya, sa ating nakikita, ang kalakasan, ang katatagan, na hindi tayo pinag-iinaan ng loob. Sa anumang mga problema, pagsubok na ating pinagdadaanan. So, ating pagbabatayan ay being a father, ang pagiging ama. Bilang ama, meron tayong responsibilidad sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating asawa, pati na rin sa ato, katulad namin. May responsibilidad din kami sa kanila. Di ba? May mga bagay tayong dapat nakita sa atin, ng ating mga anak, ng mga tao sa ating kapaligiran, kung ano tayo sa ating pamilya. Sino ba tayo sa ating pamilya? Meron 5 bagay dapat meron ang isang ama. Una-una, ang isang ama ay dapat ay loving, caring, diba? Supporting, protecting, disciplinarian, being a good example, paggawa ng mga mabubuting bagay, at ang pinakahalaga, ang maipakilala ang iyong anak sa ating Panginoon Diyos. Yung makilala niya kung sino ang ating Panginoon. Doon sa una, sabi ko, loving. Loving, mapagmahal. Paano natin maipapakita bilang ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Saan ba ang inyong pagsisikap sa paghahanap buhay? Diba ito ay para sa inyong mga anak upang mabigyan sila, matugunan ang kanilang pangangailangan, masuportahan sila, maitaguyod sila. Diba? Yung paghahanap buhay natin, kung saan tayo nakikita, nabigyan sila magandang buhay, ay para sa kanilang ikabubuti. Tayo ay nagsisikap sa ating pagtatrabaho upang mapalago ang ating buhay na sa gayon. Masusuportahan natin sila, masutugunan ang lahat ng pangangailangan bilang isang pamilya. Yung unang sabi nga, will do everything for them para sa kanilang kaligayahan. Nabigyan sila ng sapat na makakain, di ba? Na ano man gusto nila, ay bibili mo. Siguro, si Epi, si Lalia, si Sandy, pag gusto ng mga bata, na gusto ko kumain Chicken Joy. Di ba? Siyempre, bilang ama, bilang magulang, tatawa, magtun, mahal ko, hindi masarap to. Siyempre, yun ang gusto ng anak, ibigay mo. Ibigay mo. Sabi niya, kuya, gusto niya ng ice cream, ibili mo. Magnolia ice cream. Hindi selekta, mas mura yung masarap Magnolia. Di ba? O kaya kung gusto ng chocolate, ibili mo Ferrero. Meron na tayong Ferrero sa Pilipinas.
Yung Ferrero, yung mga chocolates, kung ano meron dito, meron na doon. No? O kaya, gusto niya ng laruan, ibili mo ng kotse, Ferrari. Wow, Ferrari. Gusto ng bisikleta. Bilhin mo yung pinakamahal, yung pinakamaganda, yung ano ba yun? Titanium pa, aluminum, parang magaan, madaling ibay. Diba? Siyempre, bilang ama, kung ano gusto ng anak, ibibigay mo. Hindi ka maaaring kumagin sa kanya. Kaya, napagkat mahal natin ang mga bata, no? Maipapadama natin ang pag-ibig sa kanila na yung sila mahalaga sa atin. Kaya nga tayo, kung katulad nung ama doon sa kanya, alibugang anak, di ba? Maaari, itong ama, magmula nung umalis ang kanyang anak, maaasa siya na sana bumalik ang aking anak. Ganun mo tayo mga magulang eh. May mga magulang na napagalitan ng anak, naglayas, di ba? Di uuwi ng bahay, tutulong sa kaibigan, tutulong sa kung saan yung gusto. Pero tayo, magulang, nihintay natin siya. Nananalangin tayo, saan man siya naroon, sana walang masamang mangyari. Kaya itong ama, tumakita niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Diba? Malayo pa lang, natanaw na niya. Natanaw na niya ang kanyang anak. Pero sa nakita niya sa kanyang anak, naawa siya. Bakit? Nung umalis ang anak niya, garbo ang damit. Garbo ang kanyang kaayusan. Pero nung umuwi ang anak, ano nakita niya? Marungis, ang damit ito, halos parang damit lang ng isang na basahan. Kaya naawa siya rito. Malayo pa lang, sinalubong na niya. Diba? Alam naman niya, pasin na yung bata, yung anak niya. Hindi na lang sana siya. Kasi ayan na eh. Pero hindi. Dahil sa kanyang kasabikan na makasama muli ng kanyang anak at naawa nga siya sa kanyang nakita. Marungis na pagkatao nito. Siya na mismo ang sumalubong ng patakbo, patakbo, para makalapit agad siya sa anak upang kanyang yakapin, halikan. Ganon kamahal ng ama ang kanyang alibughang anak na sa kabila ng mga pangyayaring pagkakamali nito na kinuha agad yung kanyang mana. Bagamat hindi pa siya patay, binihiri niya. Yung mga pagkakamali ng kanyang anak, dahil mahal niya, kinalimutan niya lahat ito. Pinatawad na niya. Bakit? Mahal niya ang kanyang anak. Kaya nga nung dumating yung anak niya, diba? Ano sabi sa kanya? Ama, narito ako. Ako'y nagkasala sa Diyos at sa inyo. Huwag mo na akong tawagin, anak. Isama niyo na lang ako sa mga alila, mga alipin ninyo. Kagaya nga sinabi ko, pinagsisiyahan ng anak ang kanyang nagawa at mapagkumbaba siya lumapit sa kanyang ama. Kaya isang
kagalakan bilang ama na ating naipatarana ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Yung pangalawa, no? Yung caring. Caring. Na parang masasabi ang isang ama ay caring. Tama ba sa Tagalog yung mapagkalina? Tama ba yan? Tagalog mapagkalina, di ba? Caring. No? Mapagkalina ang isang tao pag wala siyang iniisip sa kanyang kapwa, kundi iyong ikabubuti dito. Pagkat siya ay caring sa kanyang kapwa. Na gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak para sa magandang kinabukasan nito. Ang nais ng isang ama sa kanyang anak, magkaroon ito ng maayos at mapayapang buhay na masagana at panatag na may katiwasayan ang kanyang kalooban. Kung mayroong pinagdaraan ng mabibigat na problema ang anak, sino ang unang lumalapit sa kanya? Sino ang nagpapalakas sa kanya? Di ba ang magulang, ang ama, ang ina? Katulad natin, noong panahon, tayo pinanghihinaan loob. Kanina tayo dapat lumapit. Kanina tayo dapat manangan. Di ba sa ating Panginoon Diyos? Sapagkat alam naman natin, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na mapagkalinga. Na sabi nga, siya ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, di pababayaan natin. Aman ang kalagayan natin sa ating buhay, lalo na sa panahon na tayo ay nangangailangan sa Kanya. Doon sa Kawikaan, verses 16, verse 3, sabi niya, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Ang sinabing ito ng Panginoon Diyos ay akma sa anumang balakin ng Ama sa kanyang mga anak. Binibigyan tayo ng assurance na matagumpay na mangyayari ang anumang layunin para sa ating mga mahal sa buhay. Katulad ng pagkalinga ng ating Panginoon Diyos sa atin sa panahon na tayo ay nanghina dahil sa mga pagsubok at mga problema na ating kinakaharap, manangan tayo sa kanyang matapat na pagkalinga sa atin. Sabi ko nga, hindi niya tayo iiwan o babayaan. Lagi siyang nandyan. Nandyan ang kanyang presensya. Nandyan ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Na siya lamang ating maaasahan sa panahon na tayo ay, sapagkat alam naman natin, siya ay isang all-knowing, all-present God sa ating buhay. Alam niya lahat, anong ginagawa, o ano nangyayari, sapagkat siya ay kasama natin sa ating buhay at siya ay isang Diyos. Alam ang lahat. No? Na at yung pangatlo, meron dapat ang isang ama ay
o kanyang pagtatanggalan o pagtatanggol sa kanyang pamilya. Sa Joshua chapter 1, verse 9, sabi rito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh at na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man nagpunta. Ito ay isang istorya ni Joshua nung mamatay na si Moises. Siya ngayon ang itinalaga ni Yahweh upang manguna sa mga Israelita sa pagpunta nila sa lupang pinangako sa kanila. No? Alam naman natin, merong struggle ang pagpunta nila. Unang-una, lupang pinangako sa kanila, meron ng mga tao doon. Meron ng mga naninilahan doon. Kaya alam nila, pagpunta nila ay hindi madali. Maraming kalaban. Kaya nga sabi ni Yahweh kay Joshua, magpakatatag ka, huwag kang matakot. Narito ako, kasama mo ako. Ipagsasanggalan ka, ipagtatanggulin ka naman sa kaaway upang matapagtagampayan mo ang pagsasakop sa lupang iyong aangkin. Ito napakasarap na ganong assurance mula sa ating Panginoon na tayo ay matanan bilang anak na nananampalataya sa ating Panginoon. Meron tayong assurance na meron tayong Diyos na mahal tayo, hindi niya tayo iiwan o babayaan. Lagi siyang nandiyan kasama natin na mamumulan sa ating buhay. Kaya nga, sabi nga sa Sakaria, sa 4:6, Sakaria 4:6, sinabi sa akin ng anghel at pinasasabi niya, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Diba? Totoo naman, kailangan itulong natin sa ating Panginoon ang mga banta o problema na kinakaharap. Huwag tayong manananga sa sarili nating kakayahan o kalakasan o karunungan. Bagamat alam natin, ang karunungan at kakayahan, kalakasan ito ay nagmula sa Kanya. Pinagkaroon sa atin ito. Ngunit, ito ay dapat lamang natin gagawin sa wastong gawa ng ating buhay. Ibig sabihin, hindi ko may kakayahan ka, may karunungan ka, may kalakasan ka. Hindi ka naaasa sa Kanya. Dahil sa mali mong pag-iisip, ayaw mong pag-akala, kaya ko na mag-isa ito. Kaya ko na kaharapin ang kalaban. Hindi ko na kailangan ang Diyos. Doon ka nagkakamali. Siya ay mahalaga sa iyong buhay. Sapagkat kung wala siya, paano ka na? Ano magagawa mo? Kaya mo ba mag-isa kung wala siya sa iyong buhay? Hindi. Sabi nga nila, sa mga ganong pagkakamali, para kang tupang naligaw ng landas. Napunta ka sa kapahamakan. Sapagkat, naging mapagmalaki ka sa Kanya. Hindi ka na umaasa o nananangan sa Kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Kaya ngayon, napunta ka sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, dapat natin matandaan, siya ay Diyos
na tanging sa Kanya lamang tayo aasa upang tayo ay Kanyang ipagsanggalan. Isusunod yung suporta. Suporta. Sa Tagalog, suporta. Support. Yan. Ang mga magulang, meron talagang responsibilidad sa kanilang mga anak na kailangan naroon ka upang pamamagitan ng suporta mo, maibibigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Diba? Kaya mga kapatid, tayo dapat natin tandaan kailangan ng ating mga anak ang ating support na hindi lamang ang pangsarili nating iniisip kundi na rin para sa kanilang kapakanan. Kaya nga nung araw, diba, yung pagdating sa suporta, lahat ng kailangan nila, ibigay natin. Diba? Mga sa eskwela, mga damit, patos, magaling sa kanilang pag-aaral. Ganon ang gawa ng isang magulang. Maibigay nila ang suporta sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Susunod yung discipline. Dito sa pagdisiplina, nagkakaroon ng problema ang relasyon ng ama sa anak. Diba? Yung mahirap sa pagdidisiplina. Diba? Kasi ang pagdisiplina sa anak ng mga magulang, may iba't ibang paraan. No? Sa munang pag-iisip ng mga bata, may nagagawa silang pagkakamali na hindi nakalulungkot sa atin. Ayaw sumunod sa mga payo, sa ulo, sa mga pangangaral ng magulang, dahil sa mula nilang pag-iisip, akala nila tama ang lahat ng ginagawa. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, kailangan sila mapagsabihan. Sapagkat, kapag hindi mo sila dinisiplina, ibig sabihin, wala ka nang pakailam sa kanya. Bahala ka na sa buhay mo. Ayaw mo sumunod, sige. Bahala ka na. Pero mali yun. Dapat pa rin makitaga sa pagdisiplina sa kanila. Kaya tayo, ang pagdidisiplina ay isang simbolo ng pagmamahal sa ating mga anak. Kapagka, kung di mo siya didisiplinahin, mapapariwala ang kanyang buhay. Kaya nga, meron nga ibang magulang, diba? Ang ama, sa tingin lang sa bata, alam na niya, good boy na siya o good girl na siya. Sapagkat alam niya pag-agaling na siya. O kaya, yung iba, ginagamit na panasok ng ama. Sige, pag nalaman ng kapit niya, lagot ka. O ano nga na? At magbibihave na. Kasi tatap siya na madisiplina ng kanyang ama. Kaya, huwag natin kalimutan, kapag dinisiplina mo ang bata, dapat mo ipaalam sa kanya kung bakit mo siya dinisiplina. Dapat mo ipaalam kung ano ang kanyang kasalanan, kung ano ang kanyang pagkakamali. At yung isa pa, being a good example. Diyan na ang isa sa pinakamahalagang makita ng anak sa atin.
Di ba? Ang anak kasi, kung ano ang nakikitang ginagawa ng ama ay siyang tutularan at gagawin din ng kanyang anak. Bilang ama, tanging mabubuting gawa lamang dapat nakita nila sa atin na kanilang tutularan. Bilang ama, mag-ingat din lahat ng gagawin at sasabihin. Pagkat dapat natin tandaan, pagkasama natin ang mga bata, tinitignan nila ang aking mga gawa. Alam nyo, marami akong mga batang nakasama nung ako'y natin sa atin itong taon na ito. Naglalaro ako ng badminton. Well, meron mga batang naglalaro rin. Alam mo, habang naglalaro, pintay! Ano? Magkadagkatay, pintay! Sabi ko, ito pa ngayon ang mga bata ngayon. Parang normal na sa kanila na ganun pagmumula. Sabi nga rin isang bata, kami naman natutunan ang kanyang salita. Iba natutunan mo sa eskwela, iba natutunan mo sa mga magulang. Dapat natin tandaan, sabi ko nga, kung ano ay sinasabi natin, ano ginagawa natin, pinagtutularan ng mga bata. Kaya naisip ko, siguro mga magulang ito, sa harap ng mga bata, nagtutularan sila. Kaya akala lang yung mga bata, okay lang, nagmurahan din sila. Kaya tayo, be a good example sa ating mga anak. Nang sa gano'n, bilang isang anak na tinutularan nila tayo, makakagawa sila ng mga mabubuting bagay. Hindi lamang makalulungod sa atin, sa ating kapwa, kundi makalulungod din sa ating Panginoon. Ngayon, sabi nga, no, yung katulad na natin ngayon, ang mga anak natin, nandito sila, sama natin na sumasamba. Diba? Kasi ako rin nung araw, bata pa ako, kami mga kapatid, lahat kami, sa araw ng linggo. Kahit yung mga kapatid ko, may mga asawa na, kung saan-saan. Sa araw ng linggo, nandun kami sa bahay ng bahay. Yun ang ipinakita sa amin ng mga Diyos. Kaya tayo mga kapatid, ipakita natin isang ating anak. Tayo ay isang magandang example sa kanya na may matatag na pananampalataya, matapat, na naglilingkod, sumasamba, nananalangin, na may pagtakot at paggalang sa ating Panginoon, na siya ang una at pinakamahalaga. Kaya nga, tayo mga kapatid, na mahalaga na yung pangkulit, mahalaga madala natin ating mga anak sa ating Panginoon Diyos. Mahalaga yun. Bata pa lang sila. Hanggang paglaki nila, hindi sila makalilibot sa mga aral, mga lessons, mga salita ng Diyos na kanilang natutunan. Kaya mga kapatid, ako'y humahanga sa iyo. Ngayon, narito ngayon, kasama kayo sa inyong pamilya, ng inyong mga anak, kasama niyo sila masamba sa ating Panginoon. Na upang malaman nila ang kahalagahan ng pagiging isang anak na hindi lang ng Diyos. Na tayo ay mapalad, pero tayo Panginoon ng Diyos. Kaya nga, kapatid,
tayo mga ama, masasabi na natin, mission accomplished. Na tayo, kung nagampanan na natin, ang mga mahalagang bagay, nagawa ng isang ama, we are laging caring, supporting, protecting, disciplinarian, good example, at nagawang makakilala Panginoon Diyos ang mga anak natin. Sabi nga, I am, kaya nasasabi nga ng mga anak sa atin, I am what I am today because of you. Once again, ang Father's Day may the agape of our God, the Holy Father, be the source of our love here on earth to our beloved children and family and to the people we meet in our life. We are blessed for being a father to our family. Praise the Lord. Amen.